Hello, aking Team Doramita, kumusta kayo? May dala akong napakagandang dorama ng suspense, misteryo at maraming pagbabago. Hindi ko na kayo bibigyan pa ng paunang pahiwatig, dumiretso na tayo sa mga spoiler. Nagsisimula ang drama sa pagsasalaysay kung paano nahuhumaling ang lahat ng tao sa Asya sa kagandahan. Kaya naman maramihan silang bumibiyahe papuntang Korea para magpa-plastic surgery. Isang araw, dumating sa Korea ang isang magandang babae na ang pangalan ay Sarah na nanatili sa ibang bansa ng ilang panahon. Nang pumasok si Sarah sa isang mall, tila humanga ang lahat sa kanyang kagandahan. Makalipas ang kaunti nang pumasok siya para magsukat ng damit. Sinundan siya ng isang lalaki sa fitting room na ikinatakot niya at naging dahilan para tumakbo siya palabas at tumawag ng seguridad. Maya-maya, matapos ang takot na iyon, nanood si Sarah ng isang programa sa telebisyon kung saan ang mga babaeng mataba ay naglalaban para sa pagkakataong maging maganda sa pamamagitan ng plastic surgery dahil ang mananalo ang tatanggap ng pagkakataong iyon. At pagkatapos ay ipinakita ng programa ang kwento ng isang babae na ang pangalan ay Gyumran na tila may mahirap na buhay dahil sa kanyang timbang dahil hindi siya tinatanggap ng lipunan ni ng kanyang mga biyenan at bukod pa roon, ang kanyang asawang si Kang John ay 7 taon nang nasa ibang bansa para magtrabaho kaya hiwalay silang namumuhay. Gayunpaman, sinusubukan ni Gyumran na huwag sumuko dahil dito. Nang makita iyon, naawa si Sarah kay Gyumran at kahit papaano ay parang pamilyar sa kanya ang kwento nito. Kinabukasan, nang bumalik si Sarah sa kanyang bahay, pinalitan niya ang access code ng kandado para sa seguridad at umupo siya sa sofa para panoorin ang programa kung saan lumalabas si Gyumran, ngunit bigla niyang nalaman na natalo ang babae sa kompetisyon. Nagalit siya na naging dahilan para tawagan niya ang producer ng programa upang tanungin kung bakit nila inalis si Gyumran. Nagulat siya nang ihayag ng producer na si Gyumran mismo ang umalis sa programa. Samantala, nalaman ni Gyumran na dumating na sa Seoul ang kanyang asawa at nanunuluyan ito sa isang hotel, kaya hinanap niya ito, ngunit pagdating niya sa silid nito ay hindi niya ito nakita. Bigla niyang narinig na may pumasok sa silid at doon nangyari ang pinakamasamang bangungot ng sinumang asawa, nakita niya ang kanyang asawa kasama ang ibang babae. Mabilis siyang nagtago sa aparador at talagang nalaman niyang niloloko siya nito kasama ang babaeng iyon na ang pangalan ay Chaeyeon na naging dahilan para mabasag ang puso ni Gyumran at magsimula siyang umiyak ng tahimik. Maya-maya, nakipagkita si Gyumran kay Chaeyeon upang tanungin siya tungkol sa relasyon nito sa kanyang asawa. Sinabi nito sa kanya na maganda siya at kanyang makahanap ng kahit sino, ngunit sa halip ay si Kang Jun lamang ang mayroon siya. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Chaeyeon sa kanya na sa nakaraang 7 taon ay maraming bagay ang nagbago at na ngayon si Kang Jun ang presidente ng kumpanyang HBS kaya hindi na bagay si Gyumran para sa kanya. Pagkasabi niyon, tumayo si Chaeyeon para umalis, ngunit pinigilan siya ni Gyumran. At sa sandaling iyon, natumba si Chaeyeon sa sahig at nasugatan ng kanyang bukong-bukong kaya agad niya itong dinala sa ospital kung saan inaresto si Gyumran dahil sa umano'y pananakit. Sa kabutihang palad, dumating si Kang John at iniligtas siya sa pag-aresto kaya natuwa siya. Ngunit sinabihan niya itong huli na niyang tulong ito, ibinigay ang singsing at tuluyang lumayo. Pagbalik sa bahay, nalaman ni Gyumran na alam ng kanyang biyenan, gayon din ng kanyang mga hipag, ang pagdating ni Kang John kasama na ang relasyon nito sa ibang babae. Nang tanungin niya sila kung bakit hindi nila siya ipinaalam, sinabi ng kanyang biyenan na wala siyang sapat na antas para sa anak nito. Aray, na talagang nakasakit sa kanya ng husto. At talagang pati ako ay nasaktan doon. Samantala, binabasa ni Sarah ang kwento ni Gyumran at hindi nagtagal ay napuno ng luha ang kanyang mga mata tulad ng sa akin. At maya-maya, dinalhan siya ng kanyang assistant ng isang sulat kung saan sinasabing kung gusto niyang malaman pa ang tungkol kay Gyumran, pumunta siya sa simbahan. Pagdating niya roon, nakatagpo niya ang isang babae na nagsiwalat sa kanya na nagpakamatay si Gyumran dahil labis itong nadepresyon. Nang marinig ito, labis na nasiraan ng loob si Sarah at lumabas siya ng simbahan at bigla niyang nakasalubong ang lalaki mula sa mall ang nanghaharas sa kanya kanina na hinampas siya mula sa likod. Makalipas ang ilang oras, nagkamalay siya at nasa loob siya ng isang kotse. Nang huminto ito, sinamantala niya ang pagkakataong makatakas.
Ngunit sa kasamaang palad ay nahuli siyang muli ng lalaki. Dahil doon, ginamit ni Sarah ang isang susi para depensahan ang sarili kaya sumuko ang lalaki. Tinawag niya siyang Geomran kaya binitawan siya agad ni Sarah. Giit ng lalaki, si Geomran siya at nakaligtas sa aksidenteng sasakyan. Pagbalik niya sa bahay, patay na raw si Geomran sa pamilya. Bilang resulta, lumapit siya sa isang plastic surgeon na ang pangalan ay Tae-hee na siya ring mismong lalaking nasa mall. Nakiusap siya rito na gawin siyang maganda at sinabing gusto niyang makapaghiganti. Kaya naman inoperan siya nito mula ulo hanggang paa na ginawa siyang isang mas magandang tao. Bukod pa roon, ipinaalam din ito sa kanya na dumaranas siya ng deliryo. Kaya hindi niya naaalala ang kanyang nakaraan at binibigyan siya nito ng mga gamot para roon, ngunit hindi niya iniinom ang mga iyon. Bukod dito, sinabi rin nito sa kanya na ang ari-ariang kasalukuyan niyang tinitirhan ay pag-aari nito. At nang marinig ito, humingi ng tawad si Sarah para sa mga abalang na idulot niya. Gayunpaman, gusto nito ng kabayaran. Kaya pinadalhan siya nito ng isang kontrata na nagsasaad na dapat niyang gawin ang lahat ng sasabihin nito. Dahil dito, pumayag siya at tinanong niya ito tungkol sa planong mayroon siya para makapaghiganti sa kanyang asawa. Pagkatapos ay nagpasya silang dalawa na paibigin ng husto si Kang John sa kanya at saka siya wasakin. Matapos ito, dinala siya ni Tae-hee sa gym para mabawasan ang taba sa katawan at pinagbasa siya ng iba-ibang libro tungkol sa politika, ekonomiya, filosofiya at iba pa upang maging isang gandang may utak siya. Isang araw, nalaman ni Sarah na ikakasal si Kang John kay Chaeyeon sa loob ng 3 linggo. Mga kapatid na muling dumurog sa kanyang puso. Nang gabing iyon, umuwi si Sarah at natuklasan ang isang litrato ni Tae-hee at ni Chaeyeon. Kaya hinarap niya si Tae-hee upang sabihin nito ang totoo at inamin nito na si Chaeyeon ang dati nitong nobya at inagaw ito ni Kang Jun. Grabe ang mga nalalaman ng isang tao. Dahil sa revelasyong iyon, napagtanto ni Sarah kung bakit siya nito tinutulungan. Gusto rin itong makapaghiganti. Inamin din ito sa kanya na hindi ito surgeon at ang totoong nag-opera sa kanya ay ang kapatid talaga nito. Pagkatapos nito, iisa na ang layunin nilang dalawa. Tapusin ang kasal ni na Kang John at Chaeyeon. Maya-maya, gumawa si Tae-hee ng plano upang dumalo si Sarah sa isang VIP na salusalo at asikasuhin si Kang John. Pagdating sa salusalo, sinunod ni Sarah ang mga tagubilin ni Tae-hee upang subukang akitin si Kang John. Ngunit nauwi ito sa wala at dahil doon ay sinunod nila ang Plan B na ang ibig sabihin ay mag-donate ng malaking halaga ng pera sa HBS Company at makuha ang pagkilala ni Kang John. Ngunit wala sapat na pera si Sarah. Gayunpaman, ibinunyag ni Tae-hee na siya ang tagapagmana ng Winner Company na kamakailan lamang ay bumili sa HBS at sinabi nitong huwag siyang mag-alala tungkol sa pera. Lumalabas na gumana ang plano at nilapitan siya ni Kang John upang pasalamatan siya sa donasyon, ngunit nang makita siya ni Sarah ay kinabahan siya at sininok kaya hindi siya makapaglandi ng maayos sa kanya. Maya-maya sa bahay, nagalit si Tae-hee kay Sarah dahil sinayang niya ang pagkakataon at sinabi nitong nawala sa kanya ang kanyang asawa dahil masyado siyang mabait. At nang kumalma ito, tinanong siya nito kung anong mga araw nag-iisa si Kang Jun at sumagot siya na mag-isang nangingisda ito tuwing Miyerkules. Kaya noong Miyerkules ay nangisda si Sarah at biglang napansin siya ni Kang Jun. Lumapit ito sa kanya at sinubukan siyang turuang mangisda habang pinagmamasdan naman sila ni Tae-hee mula sa malayo. Samantala, nakita ni Sarah ang pulseras ng lola ng kanyang asawa at tinanong niya si Kang Jun tungkol doon. Ikinuwento nito sa kanya na pag-aari iyon ng lola nito na namatay noong nakaraang buwan. Nang marinig ito, naalala ni Sarah ang magagandang sandali na naranasan niya kasama ang lola ng kanyang asawa na siyang nag-iisang taong mabuti ang pakikitungo sa kanya. Gayunpaman, nang gusto niyang isauli ang pulseras kay Kang Jun, nadapa siya at aksidenteng naihagis niya iyon sa tubig. At doon ay tumalon siya upang hanapin iyon at nang makita niya iyon, tinanong siya ni Kang Jun kung bakit siya tumalon sa tubig at sumagot siya na mayroon din siyang lola na napaka-espesyal para sa kanya. At matapos ang kaunting usapan pa, tinanong ni Kang Jun si Sarah kung maaari silang magkita muli habang nakikita naman ni Tae-hee na nagngingisiyan sila sa isa't isa. Maya-maya, nang makauwi sina Sarah at Tae-hee,
Ipinagdiwang nila ang tagumpay ng kanilang plano at pinagplanuhan ang susunod nilang hakbang. Iminungkahi ni Tahi na gumawa siya ng iskandalo sa publiko kasama si Kang John. Gayunpaman, tila hindi gaanong sang-ayon si Sarah kaya tinanong siya ni Tahi kung ano ang dahilan. Inamin niya na mahal pa rin niya si Kang Jun at may pag-asa pa rin siyang maging asawa nito muli. Kaibigan, matauhan ka. At nang marinig siya nito, syempre ay nagalit si Tahi. At bigla siyang nakatanggap ng tawag mula sa kapatid niyang si Ji-hoon na nagpaalam na nakabalik na ito mula sa ibang bansa na ikinabahalan niya at agad niyang sinabi kay Sarah na kailangan nilang lumipat dahil hindi kanila ang bahay na ito. Pagkatapos nito, lumipat silang dalawa sa isang lugar na malapit sa bahay ni Kang John. Kinabukasan, kumakanta ang mga magulang ni Kang John sa isang programang pangkawanggawa nang biglang umubo ang kanilang pianista na nakagambala sa pagtatanghal. Dahil doon, pinalitan siya ni Sarah at tumugtog ng piano na nagbigay impress sa lahat. Pagkatapos noon, nagpasalamat sa kanya ang mga magulang ni Kang John para sa kanyang tulong. At ng gabing iyon ay naghanda si Sarah ng rice cake at ibinigay iyon sa pamilya ni Kang John na nagpasaya sa kanila. Hiningi ng mga magulang nito kay Sarah ang kanyang tulong para sa mga susunod na pagtatanghal. Samantala, humanga ang mga kapatid na babae ni Kang John sa kagandahan ni Sarah at sa perpekto niyang pangangatawan. Sa sandaling iyon, nalaman ni Kang John na lumipat si Sarah sa malapit, kaya inanyayahan niya ito sa kanyang bahay. At eksaktong noon ay nakatanggap siya ng tawag mula kay Chaeyeon, ngunit nagpasya siyang huwag itong pansinin. Sa ibang eksena, nagkita sina Kang John at Sarah sa parke. Inamin niyang gusto niya ang piling nito, ngunit nakita sila ni Chaeyeon at nainggit. Ang buong eksena ay nakita rin ni Tahi na pagbalik sa bahay ay ikinuwento kay Sarah na gumagana ang plano. Pagkarinig nito, hiniling ni Sarah na pahiramin siya nito ng pera upang mas maganda siyang makapagbihis para sa mga pagkikita nila ni Kang John, ngunit ipinaalala ni Taehi na may utang na siya rito, kaya nagpasya si Sarah na ibenta ang kanyang singsing sa kasal upang tustusan ang kanyang mga kasuotan. Kinabukasan, habang papunta silang dalawa upang ibenta ang singsing, iminungkahi ni Taehi na magkaroon siya ng isang gabing relasyon kay Kang Jun, kaya ng gabing iyon ay nagsanay si Sarah ng iba-ibang yoga poses habang humihingi ng tulong kay Taehi. Ngunit habang ginagawa niya iyon, biglang nakaramdam si Taehi ng pagkaakit sa kanya. Gayunpaman, sinubukan niyang pigilan at itago iyon, ngunit naging walang saysay iyon at sa huli ay tumakbo na lamang siya papunta sa kanyang kwarto. Kinabukasan, naghanda si Sarah ng konting pagkain para sa kanyang pamilya at iniwan iyon sa labas ng kanilang bahay na masama ang loob dahil pinababayaan niyang magdusa ang kanyang ina, ngunit napagdesisyonan na niyang bisitahin ito kapag nakapag-asawa siyang muli kay Kang Jun. Pagkaraan ng gabing iyon, lumabas si Sarah upang maghapunan kasama si Kang John na ngayon ay mukhang lubhang interesado na sa kanya. Bilang bahagi ng plano, pumasok si Taehi na may mga espesyal na ayos at hinihikayat silang maghalikan. Ilang sandali pa, pumasok sina Kang John at Sarah sa silid ng hotel. Ngunit nang malapit na silang may mangyari, huminto siya at sinabing gusto niya muna siyang mas pahalagahan. At pagkasabi niyon ay hiniling niya na magkita silang muli kinabukasan at umalis siya. Kinabukasan, sumama si Kang John sa pagsagwan kasama si Mr. Han, ang presidente ng Winner Company. Pagkatapos nito, sinundo siya ni Chaeyeon upang piliin nila ang menu para sa kasal, ngunit hiniling ni Kang John na ipagpaliban ang plano dahil mayroon siyang mahalagang pulong ng gabing iyon. Sa kabilang banda, naghinala siya na makikipagkita na naman ito kay Sarah, kaya nagpasya siyang ipatawag si Sarah upang harapin ito. Nang magkita sila, hiniling niya rito na layuan si Kang John kung hindi ay matatapos siya tulad ni Gyeomran. Pagkasabi niyon, umalis siya sa lugar. At bigla siyang nakatanggap ng tawag mula kay Ji-hoon na nag-imbita sa kanya sa bahay nito. Pagkatapos nito, tinawagan ni Ji-hoon ang kapatid niyang si Taehi at nang dumating ito sa lugar ay nadatnan niya roon sina Chaeyeon at Kang Jun. Pagkakita sa kanila, nagkunwari siyang mabait sa mga ito. At pagkatapos ng kaguluhang iyon ay nakipagkita siya kay Sarah at ikinuwento nilang dalawa ang mga huling pangyayaring naganap na sandaling pinagtalunan, ngunit sa huli ay napagtanto nilang kailangan nila ang isa't isa at dapat silang magtulungan. Kinabukasan, nakipagkita si Sarah kay Kang John para sa kanilang date, ngunit sa daan ay nadaanan nila ang lugar kung saan naaksidente si Gyeomran na syempre ay ikinatakot ni Sarah dahil sa trauma
Kaya huminto si Kang Jun at tinanong siya kung mayroon ba siyang masamang alaala at sumagot si Sarah na oo. Dahil dito, pinayuhan siya ni Kang Jun na harapin ang problema at huwag itong iwasan. Hindi mo alam ang sinasabi mo, Kang Jun, at sa ganong paraan ay mawawala raw ang kanyang trauma. Hindi nagtagal ay dumating sila sa isang hotel, ngunit nananatili pa ring tulala si Sarah dahil sa alaala ng aksidente at bigla niyang napagtanto na si Chaeyeon ang nagpakalat ng mga tsismis na nagpakamatay siya. Samantala nang makita siya ni Kang Jun sa ganoong kalagayan, nagpasya itong bumili ng gamot para sa kanya. Gayunpaman nang bumalik ito ay hindi na siya nakita. Ilang beses niya siyang sinubukang tawagan ngunit hindi siya sumasagot. Makalipas pa, ipinakita sa atin na dumalo si Sarah sa isang charity event kung saan voluntaryo ang mga magulang ni Kang Jun at tinulungan niya ang mga ito gaya ng dati ng ginagawa ni Gomran noon. Di nagtagal, sinamantala niya ang pagkakataon upang tanungin sila kung bakit ipinagpalagay nilang nagpakamatay si Gomran at hindi inisip na naaksidente ito. At sumagot sila sa pagsasabing nag-iwan si Gomran ng isang liham na babasahin matapos ang kanyang pagkamatay. Labis na ikinagulat ng revelasyong iyon si Sarah, kaya nagmadali siyang makipagkita kay Taehi upang sabihin iyon dito at ibinunyag niyang may taong nasa likod ng kanyang kamatayan dahil hindi siya kailanman nag-iwan ng naturang liham. At kung gusto mong malaman kung paano magpapatuloy ang kwentong ito, inaanyayahan kitang mag-subscribe at i-activate ang mga notification. Mag-iwan ka rin ng komento kung ano ang tingin mo at ng iyong like. Ako si MS Resumen at magkita-kita tayo hanggang sa muli.